kaning gitawag nato o decision making, no? The decision making or the judgment sa imo ang design. Kay gani tools ra man gani siya, no? So don't be kuan matud pa nga as an engineer daw dapat we are uh, all these kani mga structural programs we are using as tools and not the other way around. Kaning nahimo na noon ta nga mga singalan na dependent na noon ta sa mga tools. Tama di ba? Dili na noon ta kabalo saon pag dili na noon ta kabalo ba kung wala ni saon na lang magunsa na lang ko sir kung wala ni siya. Ano na bitaw class? So ang pagka-engineer is dili man kay ikaw ang tools ang imong ang ang imong basulon, di ba? Kung naay something nga mahitabo. Ang engineer man dili man ang tools. Mana nga we should go on use it with due diligence, number one, and then we should use it nga kita bali ang in control. Am I making sense? Class, press 1. Diba? Kita bali ang in control, dili kay ang tools ang siya ang in control. No? Bahala na kung saan ay maabot sa structural analysis dia. No, salig lang ta. Ano bitaw dili kay ngano sometimes magabali uya pad ta, no? Especially sa mga input garbage in garbage out. Ano bang nga to ang mga nga input wala pud nato nga define pagkayo or wala ta nagkuan, no? Wala na to na carefully og kuan kay puro mga assumptions ra pud atong mga input data. And at the end, musalig ta nga atong mga input data are all assumptions and ug muluwa pud og analysis result ang ato ang software mosalig ra pud data. Di ba? Garbage in garbage out man na kung nag-input ka og garbage ang natural ang ilo nga output ana garbage gid gyapon, di ba? Sa paggamit pa lang nato sa analysis program, we should be very careful class, di ba? Mana nga pag-define pa lang nato sa mga input data ana, careful na talaan. So kumbaga ang mga groundworks ba, mga dirty works ato nang gi careful og kana bang pahilo na para pag-abot sa structural analysis kung nagamit ako mga structural analysis program, kuan pod kana bang reliable or close enough, di ba? Good enough, true enough ang ato ang makuha nga results. Right? I hope I'm making sense sa ako ginaingon niya sa inyo. So muna yung giingon nga muna yung mga results nga makuha nato. These are the results of structural analysis, especially sa kanya itong gamiton. No, later on ito demonstrate kining grasp diya ang displacements at the nodes, shear forces at various sections, bending moment at various sections, axial forces or axial stresses. These are kaning axial forces or axial stresses. This is both tension and compression, di ba? Tensile and compressive stresses. And then reactions at the supports. Kaning reactions sa supports later on magamit din nato sa design naman nato sa ato ang footing or sa ato foundations. So, kumbaga ang results sa structural analysis muna ato ang input data naman. Diba? Input data naman din nato when we proceed sa pag-design sa ato ang mga structural elements like ato ang mga floor slabs, ato ang mga floor beams, girders, ato mga posts, columns, sa atong foundation, shear walls and sa tanan no structural elements. Muna ato ang ginagamit input data. So, kumbaga, murag domino effect class, di ba? From the loading data or from the design parameters,
Dayon nag-define kasi mo mga design parameters and then mo follow dayon sa pag-compute sa mga loading data o sa mga loadings. And then i-input nimo sa structural analysis program, then ipara nimo ang analysis, dayon mo produce sa imo og kining mga stresses, di ba? Structural analysis results. And then structural analysis results mo na itong gamiton nga data sa pag-design sa elements like beams and columns. And then pagbakuha na nato ang mga optimum design sa atong mga structural elements, and then we can proceed sa detailing naman dayon, di ba? Makadetalye na din ta sa kadagko ang mga columns, beams, saka dagko ang mga rebars, sizes sa rebars na itong gamiton, sa kadaghan, sa mga spacing sa rebars, etc. So inana bali ang murag flow ba sa structural analysis and design. And then design results based naman sa maka-generate pod ang atong program of design results based on every loading combination nga ato ang i-input. By the way, sa GRASP, manual ang ato ang pag-input sa loading combinations. No, unlike sa kanang mga 3D like STAAD, pwede naman ka maka-generate automatically, no, based sa kung saang code provision nga imo ang gusto gamiton, like UBC, ASCE7, sa kanang IBC, ACI, o guban pa nga mga kaning mga mga codes. Pero diri sa diri sa tuang GRASP, ikaw ang manumano nga mo input sa loading computation. So dili siya generate sa program. Right? And then member in forces and force envelope. Muni karon ang ato ang muni nga mga data nga to ang kinahanglanon. Kinahanglanon nato nga mga data. So ang kadipod nga program maka-generate pud siya sa ato ani, no, using tabulated forms sa kaning member end forces and force envelope, right? And then support reactions for foundation design. So makahatag pud siya sa ato og kini nga result, right? So karon atong i class atong i-demonstrate. Siguro kani nga plano ato ang gamiton for the sake of for the sake of demonstration, right? So kani floor framing plan. O kato po din nga mga loading data. Katong sa dead load, sa live loads, no, o sa earthquake loads ato ang gamiton. So nag-open ako daan diri og GRASP. Inani ang itsura ana. I hope na nakakuha na pod mo class, ang singalan ani, naka-install na pod mo. Sige sa inyo naka-install na. Successfully installed na ang kaning program. Alright, so kuan lang siguro ato ang kuan mo ni class, no, kanang 2D ra magud siya. So frame by frame ra gyud ang ato ang pagka-model ani. So dili ni nato siya ma-model as a whole. Di ba? Kay kung i-model pa rin nato siya sa whole, so 3D na, di ba? Kani kay 2D ra man ni siya god. So ang paagi ani karon pag model nato is kuan na siya kana bang frame by frame. Meaning frame by frame, i-model gid nato siya tagsa-tagsa, no? Every frame. Kaning frame or grid. Kani nga model, di ba? Grid 1. Kani grid 2. Grid 3. Grid 4. So we call this longitudinal framings, di ba? Longitudinal framings. And then as well as kani naman grid A.
B, grade C. Model na nato. So muna nga kinahanglan i-visualize na nato unsa itsura ani sa framing view or grid view, no? In every framing view or grid view. Kaya gani kuan man ni siya, plan view man ni siya or framing plan man ni siya. Tanaw na to siya in every grid, di ba? So it all happened ngayon na ang itsura niya. Tinani niya ang itsura sa iya ang grid by grid. So kani example lang ni siya kay kuan mo niyo kani kay grid A o kani din grade 1 ni siya nya kani din grade A. So kani karon nga framing ang ato ang i-model class, di ba? Kani nga framing ang atong i-model. Alright? So from here, mag-set sa tawag kuan, mag-set sa tawag mga preliminaries ani. You can set up actually naka-set up na magud po ni siya, units ani naka-set up naman. Ay, ano siya, naka-set up na ni siya o gani Systems International. Kaya pwede makagamit og customary units, US customary units karang English units, di ba? SI og metric. So Systems International tong gigamit. Dayon okay na ko ani. Again na dito siya sa options. So options. Dayon narig din ka sa units. Ani. Options then units. Ito na nimo. And then next ato pong ikuha ng limits. Kaning limits class kani oh. Ano limits? Kita ninyo? Kailang tatubog nagkuan mo class nag-follow mo sa kamukod sa inyong workstation. Sir, kamulo pa may pangita og graph, sir, oy. Wala dito, dili to ga-work tong kuan katong installer nga akong gi-share diha sa inyo ang Dili na siya ga kuan, sir, di na siya ga ka-install. Mao ba? Makawa ko kuan kay naka-install pa man to last time kasi na-corrupt na kay. Naka-install ko Grasp, sir, pero kato siya nga Grasp para sa ACA kana ang mura siya og sa antenna bitaw, sir. Wrong Dili guide dili ko na install. dili graph kuan siya graphic kaniyo graphical tanaw ni graphical rapid analysis structures kana mini sa graphs. Options and limits there. Ang kaning limits class kani mura ra ka og nag kay kani magud ang ato ang kuan kani magud atong workspace ba kani ato ang space kani bitaw puti kaning mo gani ang limits. So pwede man ka makaset og limits dire depende sa kadakon sa ngalan na ni kadakon sa building no? Sa structure nga imong ginamodel. Okay, para dili bitaw mo lapas, dili pa siya mo lapas diri ba. And tendency man gud na kung mag-run analysis niya, nilapas na sa limits ang imo ang kuan, ang imong ginamodel. Basin og mo error bitaw class, dili na to niya maabot tong nilapas ba. So diri imo siyang iset. Kani diri. So ako na lang pong gibutangan og negative no sa left o sa bottom pod. Nag-set na lang pug negative kay para basin og molapas sa bottom. Ang kuan na siya kanang kumbaga allowance lang na ba. Then width 35 meters dili siguro dili na siguro maabot og 35 meters ang atong ginamodel. Then height dayon pwede na ako increase ni mo ko na siguro ng 20.
ka na 20, then okay ka. So mo ni karon. Next is kaning grid pwede man ni off ug on nimo. Sige lang, delete na ta. Okay ra ng grid. And then you can now, actually, pwede na makadiretso makakuha na ni. Kani bitaw kani nga cursor. Kung magawas niya nga cursor, pwede na makadrawing diretso ani class. Actually, di lang ko ganahan mag-drawing diretso. Kay, ko naman ako, anak naman siya diretso. Pwede naman yung i-line na siya. Click and click, from kadiretso ba. Pero kung mag-model ko, ganahan ko man dito sa structure wizard. No, there is a structure. Then, kanina structure wizard, kanina. Kani. Structure, then structure wizard. Kailangan ko niya ipa-save. Sige lang, save na to. Save siya na to. Grass sample. Okay. Then magawas din siya class kani. Magawas din siya. Structure wizard step 1 of 4. So 4 steps man eh. Pili ka ni class. Asay 1 regular base story heights. Kaning 2 is irregular base regular story heights. Kaning 3 irregular base regular stories story heights. O kaning number 4 din irregular base stories and story heights. So siguro regular base. So anong kaning number 2 siguro to pili ano? Yung number 2 na lang sige. Ano number 2 to pili on. Then click din ka sa next. Magawas din siya oh. Magawas din siya. Number of base. Number of base gani katong ko ano? Kaning sa ato ang kani. Mani number of base 1 2 3. 1 2 3. So number of base is 3. Number of stories dayon is 1 2 3. 3 yapon, di ba? Dayon typical bay width. Ya kani dili man ni typical nga bay width ani. No, kani is 5.14. Kani 5.33. Then kani din 5.13. So for the sake of demonstration, imo lang siguro sa nato 5 tanan class. Okay ra? Then ang ato dayong kuan, ang ato dayong story height, ato ra pong himuon pod nga typical na lang pod nato 3.5 tanan. Kaya for the sake of demonstration raman. Pero sa inyong project, ikuan ninyo i-precise, di ba? Or i-actualize gini ninyo kung unsa gid ang inyo ang kaya na maguna basta mag-model ka is you see to it nga wala maging perfect nga model, di ba? There's no such thing as perfect model, but ang ato ang kuan, ang ato ang kumbaga objective is to model close enough sa kung unsay reality, di ba? Kay para pag-analyze nato, makapture nato ang iyang kuan ba? Ang iya bitawng unsay pangalan na true niya nga kuan ano, or at least very close nga uh, pag-generate sa analysis sa result, di ba? Analysis results. Mo man ato ang objective. Dili man nato ma-perfect pero at least naningkamot ang kuan di siya. Kumbaga duol siya sa tinuod ba? Ana na lang, di ba? Kani din mo tani 3.5. Kani for the sake of demonstration lang niya.
Dire pwede ka maka-input diri og kung ano baywidth kani dire pwede ka maka-input og baywidth kani dire. Pwede ka maka-input diri tag sa ano nimo input kung irregular imong baywidth o story heights kay kuan man pwede pug regular man ang story heights ani no sa 3.5 akong gibutang na 3.5 na typical baywidth 5 pero gibutangan ako 5 diri pero kung kuan gyud actual pwede ka maka kuan diri input diba typical lang sana nato and then mugawas ni siya sama ba ni siya ang kani siya is para ni siya sa pag-define nato sa section. Kani first is for the columns. Tanawon ni ibabaw columns na siya. Typical column section. Right? So pwede ka mag-input dire. Pila man nato ang gamiton nga column size ani. Ay naman to dito no, na-define man to nato last time. Kung column sections. 400, no? Gamiton na to 400 class. Okay. 400 kay naka millimeters man gud niyo. Naka millimeters man ni siya kaniyo. Naka millimeters. And then if you click next, pag-click nimo sa next, ang sunod naman is para naman sa beam. Para na sa beam. Typical ang beam nimo. Pero sa kuan, sa actual dili man ni typical, di ba? Nagalaylay man ang kuan nato ani ang size. Natay beam 1, natay beam 2. Pero dire, typical lang sa nato and then later on pwede naman nato din siya kuan, pwede naman din nato siya ma-edit no kung naay diferensya sa beam especially lahi ang kadakon sa imong beam sa second floor then pag-abot sa third floor may gamay ang imong beam nga gigamit ana pwede na nato siya ma-edit later on right but for now pila to ang beam our beam is 250 by 450 kani lang sa atong gamiton class kani kani diba kani sa 250 by 450 kana lang sa for the sake of demonstration so this is 450 and then this is 250 once again this beam is for kuan typical no typical beam and then if you click the finish click na nimo so mo-generate na siya automatically sa imong class na if you notice ko na siya kana bang naka-generate na siya automatically sa imong stick frames lang siya pero pwede nimo ma-view ang iyang member outline diri ka ani ka diri sa view then gani din member outline kani right view member outline so because ni inani karon ang kumbaga itsura sa imong frame actual nga frame nga sizes no are for columns ang columns nimo is 400 by 400 and then ang imo dayong beam is 250 by 350 so meaning ang nakita ani is sa column nimo is 400 ang width and then ang kanida yung sa beam naman is 350 ang iya na siyang height no height sa beam now if you notice ang iyahang orientation is siya neutral axis no pero sa ato ang kuan magod sa ato ang actual top of beam na siya di ba ang orientation na to ani top of beam ang ato ang di ba show ibalik na ni show kani ang tanaw ang ato ang pagkakuan na ni ang ato pag-reckon sa ato ang measurement is from top of beam gikan sa top di ba top of beam na padulong sa top of beam
top to top ba? Top to top. Pero sa ato ang analysis model, kuha nang iyang pag-measure, no? From neutral axis. Neutral axis, gigan diri. Neutral axis ang iyang pag-measure sa so ilang mo ka kuha na nakabalaka kay okay ra na siya, no? Gamay ra kuha na. Gamay ra diferensya. Kanaway. Neutral axis to neutral axis. Okay? Nakakuha na ta, nakabutang na ta sa atong member outline. Actually sa tuang kuan, sa tuang model naa siya tie beam diri oh. Pwede actually na nimo ma-appeal class, di ba? You can just add that. Mga anak ra ka oh. Pwede ra man na nimo na no. Add lang ka tie beam. And then another kuan, extension paubos para sa column. Then another tie beam na sad, di ba? Kung gusto gyud nga kuan gyud kana bang ano bitaw actualize gyud kayo ang imong building ba kung unsa bitaw imong kung unsa gyud ang imong framing, pwede man na nimo gamiton. Pero ang nakabutang diri is na di ang support. Ato na siya change later on. So nakay kuan, nakay by the way, wala pa din ako imo nang i-view outline kay gi-add man to nato. Na pero pwede na nato siya ma-edit. Click lang nimo kung gusto nimo i-edit ang kadako niya. Kani bitong T-shape kani. Tanan nimo, click na nimo siya. Dayon. Pwede nimo edit one by one. Di ba? 400 by 400. Pwede nimo i-edit one by one class. Kanina yon tie beams man eh. Ang itong tie beams are 250 by 350. Pwede na siya. Anaw na lang nato tanaw. And then, click din ta diya. 250 by 350. Boom. Mukha na siya. Dito na automatic na change. And then next is to set the support condition. Ang support mo ko dato na diri oh. Atong kuno na diya support condition. So dapat wala diya support na dapat diri, di ba? Na dapat diri. Ang support karon is na diya. Okay, so iko na nato i-transfer nato diri oh. Transfer nato diri, transfer. Okay? Saan man na siya. Ano lang sa support? Sa to? Kaniyo? Kaning icon. Kanang nga icon class. Click din nimo or pwede nimo i-click tanan no, i-click nimo tanan nodes. Tara, check na to ah. Kaning nga button, kani. Mo na siya ang node button. Kung i-click na nimo, magawas ang aning N no. Mula nang idagdanan diya. So mo highlight siya, mahimo siyang magenta. I don't know if maklaro ba ninyo, no? Mahimo siyang magenta oh. Meaning na kuan siya na highlight. And then click din ka ani, click support, magawas din siya class. So pwede ta kuan ni pili dire na i-pin na pin ay fixed na roller pin, roller fix, and then na roller pin, roller fix nga
nakakuan no, singalan na naka-wall. Right? So this time gamitan nato og fixed. So if you notice na natanan dito, no? Then kanina yon pwede ta ni kwaon ang iyang ang iyang support condition is edit node label. Edit node label. Nasa na to ako sa na pag free gid ni mo tanan. Boom. Ana gid class, free gid ni mo tanan class, no? Then diri ka then i-call na ni mo change na ni mo diri free. Wala na din ang iyang kuan. Wala na din ang iyang katong naka-fix. So diri bali naka-fix. Right? Pwede ta na kwaon ang member outline para nanay tsura niya class, di ba? Something like that. So if you want to know the kuan, ang iya dimension, check lang gusto lang ni check ang dimension, pwede ka mo kuan diri o kani i-click na nimo kani nga kuan, kani nga icon. So kuan ni siya, add dimension line. Click na nimo, check na nato kung pila ang iyang dimension diri. Click lang nimo ang duha ka nodes dayon ay ka third nimo nga click kung asa nimo gusto ibutang ang dimension. So 1 meter. Tama ba? 1 meter ba? Ano tamali? Ay 2 meters dahil no? Pwede na nato i-change class, no? Kung gusto ka, for example, ka na, 1 meter itong nabutang. Kay 1 meter magod ang grid to grid ani. No? Sa itong nabutang sa default. So, kung gusto ka i-change na class, pwede man mo na ma-display sa mga kuhan. Ganyan. Move nodes. Kani nga icon. Kani nga icon. Move nodes man eh. Kani nga icon mo pisliton. Right? So first, imo siyang i-click ang tanan nodes. Then move nodes din ka. Right? I-kuha lang may drag. Boom. Nga lang. Diba? 2 meters na siya oh. 2 meters na siya. 2 meters na siya. Right? Ay nani karon. So next, pwede na ta manatay ko ano, pwede na ta mag-load siguro class eh. Model naman eh. Pa-model naman tao. View, model outline. By the way, pwede rin mo show ang beam numbers, no? Beam numbers. So automatic din na siya na-generate og beam numbers na, no? Dayon pwede po nato i-show ang node numbers, no? Node numbers. Gusto po nimo i-show ang node numbers? Okay? Pwede na po. Pwede na nato kuhaon na lang sa para dili ugaw. Kung gusto ka kuhaoning kuan kaning dimension, i-click lang nimo kani na x. Click na nimo
Then i-click na doon mo gusto nga atong dimension gusto nimo kuhaon, wala siya. Diba? So pwede na ta magkuhan, pwede na ta mag singalan na ni next page, next ato ang sa grade geometry, apply basic loads sa ta class, di ba? Pwede na ta ani sunod. Okay. Apply basic loads. So unahon na to on dead load. Now there is a drop down list kani bitaw diri sa upper right corner. Upper right corner gani. Ang naka-default diri is live load. Na live load ang naka-default diha. Pwede na to i-change. Actually, na nakalist diha, nakalist down na ay self load, na ay dead load, na ay live load, service load, ultimate load, design envelope ug all loads. Actually, ang mga basic loads ani is kanirang tulo. Kanira self load, dead load, live load. So mo ni mga basic loads nga to ang ato ang so far nang kuan nang discuss class, di ba? So if you notice, wala diha ang earthquake loads. Wala diha ang wind loads, di ba? Mga basic loads man na siya. Wala man diha. So unsa may buhaton? Actually, kani siya dili na siya exhaustive. Pwede pa ta maka-add ani, don't worry. So pwede pa ta maka-add ani class. So by adding, pwede ta mag-add diri oh. Ani ka sa loading, dinid add magkuan ka, ani ka sa add load case. Ani ay. Ani add load case. Click na nimo. Kato loading, add load case. Mugawas din siya. Diba? Mugawas na siya. So i-type din mo diya kung unsang load case ang imong gusto i-add. Class. New load case. Pwede ka mag-add diri. So say for example, earthquake load. Earthquake load. Dahil na radio button na ay, duha ka radio button na ay basic load case, na day load combination. Ang imo i-click is load, basic load case. Okay, basic man na siyang earthquake load. Diba? Then click din ka okay. Pag click nimo okay, so ma-add na to siya dito. Na siya diri. Na siya diri. Oh, na imong kuan earthquake load. Kita ninyo? Na imong earthquake load diri. Class, di ba? So unsaon naman po, unsaon po pag-apply sa pag-apply og kining basic loads. Una nimo buhaton is i-click nimo, i-select nimo diri kung unsa nga load case ang imong you're going to work with, di ba? Atong unahon ang dead load, di ba? Dead load atong unahon. By the way, ang self load, don't worry sa self load ha. Kani? Ay na mo pag-worry ani self load class kay um kuan, unsay ngalan ani? Ang ang grasp is maka-generate na siya og self load. Right? So based ako unsay kadak-on sa imong beams and columns nga gikuan diri gibutang sa section sa definitions of katong kuan cross sectional area sa beams and columns. So ang kuan karon ang program na ang mo generate sa imong self load. Kani. Slito lang ni nimo ay kani generate self weight kani. Actually naka-check naman siya. O naka-check mark naman siya so wala kay angay kabalakan ani. Kay the program itself will generate the self load for you. Ang importante lang imo na siyang na-define kung unsa kadak-on ang imong beams and columns class or following class. Di ba? Siya na imo generate. But once again, limited lang gid pod kay ang model ba nato is only
Ang model ba nato are only beams and columns lang baya. So ang iyara pong ma-generate nga self weight are for beams and columns lang pod. Right class, are you following? The rest kita na karon ang mag-load and we will load that under dead load. So we will go back sa katuatong gi-define or gi-calculate nga mga dead loads kani. Sample dead loads sa unahon na dead loads kay mo follow man ang kuan ni ang live loads no. Unahon tani. Class di ba? Hello. Wala lagi ko ay. Hello. Tama na ba dito 10:30 ba? 10:30 ito taman? Yes, 10:30 ra dito taman. I hope mahuman ta ni kaya ako pong plano after ani. Dapat time if time permits. Kuan sa ngalan na ni. Sana consultation no consultation mo base gusto na may gusto i-consult nga mga concerns niyo regarding sa inyo ang kuan ba sa inyo ang work sa inyo ang ginatrabaho karon nga mga plans or sa inyo mga kuan floor plans so na may gusto nga i-consult sila let us make this fast kay dali ra man pud sa class no importante kani so now na to ang dead loads i-click nato diri oh ato ning i-current kaning dead loads na dead loads ta. So ay gid ninyo kalimti kay base og ang nakabutang ra ba dito primero kay ang naka-default ra ba dito live load ra ba di ba? Kaya base og live load na ang inyong naloadan imbis nga supposed to be dapat sa dead load to siya. So ay gid kumpiyansa dapat i-current gini ninyo dire. I-current ninyo ang unsang basic load ang inyong gusto butangan og load. Right class? So na ta sa dead load. Then refer ta sa ato ang computation. Unahon ta ning first lab. So we have 3 kilopascals. Now saan man na nato pag-load sa ato ang floor load nga this 3 kilopascal is an area load. This 3 kilopascal is an area load, di ba? So i-translate ta sana siya dire. So say for example, we have kana grade 4 na lang siguro kay para sa yon. Right? Grade 4 na lang. Ah sige, grade 3. Grade 3 ta, grade 3 kani. Grade 4 na lang at the time class. Pero sa grade 3 magudsada kay you see naa magud siya duha ka kuano tributary area. Di ba? If you see sa grade 3, kani mo ni siyang grade 3, di ba? So nasa tributary area sa ubos. If you notice, di ba? Nasa tributary area diri sa taas. Kani mo man yung under sa tributary area. Napod siya tributary area diri sa ubos. Are you following class? So kani karon mo man kaning load ani under ani nga tributary area. Mo man iyang i-transfer padulong dito sa beam, di ba? By the principle of kuan kanang load transfer. Mo man iyang i-transfer diha anang beam. Are following? Di ba? Mo po dire kani pod. Kani pod na tributary area iya po ni. Iya po na i-transfer dito. Now remember, as well as this, no? Pareho kani pod. No, you know the drill. Kani nga area ni nasa top. Kani pod nga area. Iya po nang i-transfer dia ang load padulong ang beam.
Ano following class? So saan man na to ron? Ang paagi ana 3 kilopascal na siya for para husgutan lang sa nato ang floor ha, flooring lang sa, di ba 3 kilopascal man to sa flooring. I-multiply lang nato aning width niya. Kani. Kani nga width. Pila man i-kuha ni nato i-measure ni nato kani nga width pila ni. No kana nga width is just 1/2 of kini, di ba? 4. Di ba class? No, 4 lagi. Di ba? 1/2 ra na ng 4. Ikuha na lang ni nga 4 ni siya. Ibutang na lang ni nga 4 kay para for simplicity purposes ba niya kanipod 4 lang gyapon po da. Para for simplicity purposes kay para mogawas. Igawas na to atong calculator. Ano na siya? 3 kilopascal multiply sa half sa 4 is 2. Okay, I'm sorry about that. Interrupt na sad ko class. Hello? Mic test 1 2. Hello, mic test 1 2. Di na lang ko na. Di na lang ko mag-video sa half. Wala na naman akong grass. Mara ba ito na ako na-save? Balik na sad ko ani. Marag na-save man to siguro to na ako. Na-save di ay. Na-save pero ayay, wag gid na ako na-save class. Pambihira. Natataglain.
ato ra man gi-assume nga 2 ang width ani. Aw lagi 4 ang width ani, bay to bay width 4 ra po naka para dali ra nato ma-compute no. 3 kilopascals man to. Ang ato ang atong area load. Multiply lang nato sa width nga 2. So kala butang ta og 6. And then if you notice nga kuan siya naka-trapezoid sa class. Diri sa to ang kuan sa atong graph. Atong paagi sa pagkuanan na sa pag model is yan na to. Diri man ta mag-load ato. So ato ning i-highlight no. Inyo nakita naka-highlight, maka-highlight gani siya. Ang color niya is magenta no. Inyo na notice. I-highlight ani mo tanan. So magenta siya. No, balik ta sa tong drawing diri. Ato lang po ding ikuan nga 5 man ni, di ba? Nga 5, nga 2 na siya. Kaya ato man ning ikuan na. Suron. Kung 5 ni karon, nga 2 ni, di ba? 2 ni siya. Diba? 2 meters. That means kani po 2 meters. You're following? 2 meters po ni. Diba? Kay 5 man ni. So meaning kani siya 1 meter na lang ni. Kani din 1 meter. Diba? So kana nga measurement atong gamiton class kay 45 degrees ba ni. Diba? 45 degrees man ni. Kung 2 meters ni. Diba? Kung 2 meters ni, that means 2 meters gapon ni. Ay 45 degrees na siya. Are you following? Yan na karon na nga to ang atong pag-distribute sa load. With a magnitude of 6 kilonewton per meter. Di ba? Following na 6 kilonewton per meter man 6 kilopascal 3 kilopascals man natong gi-distribute as floor load. So sa floor slab nato nga load pa niya floor slab. Okay. Ano na karon? So atong butangan na diha. Dayon diri din ka click din ka diri sa load kani. Kani nga icon. Click na nimo and then mag-ghost ni siya. Okay, mag-ghost ni siya. And then click add. Click din kag add kani. Click kag add. Dahil pili din ka unsang load diri, di ba? So na may mga pilianan diri class. Natay concentrated load, natay uniformly distributed load. Na all across sa span, napuntay uniformly distributed load. Partial lang siya no, partial. Kani pod partial man gyapon ni pero from the start dayon partial dayon sa along sa span. Kani siya uniformly distributed load gyapon ni. But partial siya nga naa siya sa kuano inside the span. And then gani uniformly varying load. Diba regular? Ato ang i-apply later. But kini siya kani ito unahon. Partial, kani siya nga partial. Diba? Partial, kani nga partial atong unahon class. Diba? 6 meters. 6 meters, 6 kilonewton per meter. Atong ibutang diri. Diba? 6 kilonewton per meter. Then ang atong ibutang diri is 2 meters. And then atong ibutang diri is 1 meter. Are following? Kani itong gigamit. Kani itong gigamit. Kay partial man gud siya. Para ra diri oh, para ra diri. Para ra diri. Kani. Kani diri. Ana uniformly distributed load siya, partial sa tunga. Actually diri pud sa ubos. So napud tay later on i-add pud diha, di ba? Later na to. Pwede man to usahon.
Kay ang diri triangular po datong load nga gamiton diri class. Ini triangular ni nga load. Triangular load or uniformly varying load ang tawag na, di ba? Uniformly varying load. Si Yukuan na kon ka follow mo class. Ka follow mo. So ato nang i-apply diri sa grass ha. Diri sa grass. Diri is 2. Kani 6 man ni, di ba? 6. Then 2. Then gani din 1. Di ba? 6, 2, ay 2 din eh. Hindi mo na utang. Saan yung question na ni? Saan yung libo gani? Nganong na 6, 2, ug 1 siya. O gani din atong gamit dayon. Wala? Wala yung question na ni? So click din ka og add na sad. Add. Kung mag-add ka, di ba? Click na sad kag add. Kay kung mag-add ka, nakuha na ni siya. Na-add na ni siya. Na-add na ni siya sa Beam, tanaw ko na. But before that, napoy radio button class ay nga pilianan na ay local y direction, na ay global y direction, na ay local x, na po global x direction. Di ba? So na pilianan. So kung mag-add ka karon, click kag add. Kani na sa to pilion. So 6 gyapon eh. Kani dayon is 0, dayon ang L dire is 2. Di ba? Katong sa first nga triangle. Katong sa first nga triangle. Di ba? Kani atong gipili 6 dayo 6 ang kuha niya, ang yang magnitude, then 0 dire. Then L na to is 2. Pwede to gamitan og global y direction. Then click na sa kag add. Click na sa kag add kani na sad nga triangle atong gamiton. 6 dire. Now this time is 2 plus 1 is 3. Di ba? Then kani din is 2. 5 meters pagunta na itong beam. Di ba? So muna ni karon. Kanina sad nga triangle. Dayon 6, then 3, then 2. Kay 5 meters pa itong beam. Then from there, pwede na sa global y, then click din kag OK. Boom! Ano na siya? Yes. Sir, katong sa 3 sir ba sir nga 2 plus 1 diyon sa ganito sir? Katong sa x sir, before ani nga slide sir, katong x equals 3 nga ga 2 plus 1 ka, unsa kay kuan to sir? Explanation. Kay nag-loading ko. X 3 plus 1. 5 man gud. Atong gikuan na is 5 man gud siya. 5 man gud siya class. Ato man ning gikuan man ato nga 5 na yo. Ato dito siyang for simplicity purposes ba. Okay sir, gets na sir. Di 5 man ni nato. So that means ang sa PCAS pod ang kuan pa na is 4, di ba? 4 pod ang yung transverse direction. So 2 kaya sa transfer of loads, ano man na, 45 degrees man to siya kung two-way. Gets na? Kani Yes sir, yes sir. gipuro man tani for simplicity purposes. Puro man ni nato kani pod 4. Amo ni karon, nanatay inaning itsura class. Di ba? Kani siya applicable ni siya sa tanan. No, dili lang dia apil pud siya diri. Kani gyapon load. So basta kay add ka una dia add then 6 ano day. Add ka diri 6 na. Ngayon, add na sad ka o
may 6, 0, 2. Then add na sad ka o gani yung 6 gyapon, 3 og 2, then pag click na mo okay, ana na siya. Diba? Kana dead load pa na. Ay lan, earthquake load na ko nabutang. Tay. Astilan sa earthquake load na ko nabutang class. Dangaga eh. Yay. Again. 6 ka, then 6 na po, then 6 na po, then okay. Kira day. Pero kanina, nabutang na ko sa earthquake load. Okay? Dili din na siya mao. Pwede ba na nato pwede ba na nato siya delete. Delete sa to nato nga kuha na load case yung earthquake load. Self weight, dead load, live load, makasa daw balik o load case. So dead load na ta. Dayon live load na sunod. Live load nato yapon. Now this time imbis nga 6 siguro kay pila gani itong live load. Atong live load is 4.8 no? Oh yes, 4.8. So 4.8 times 2, 4.8 times 2 is 9.6. Diba? 9.6. O, himunta na lang at 10. Okay na class? Para sa yon. By the way, dili pa to complete. Dili pa to complete class. Dili na lang, ano na lang. 3 kilopascal plus 1. Pwede na ito na-edit, no? Okay, 3 plus 1.1 plus 0.2 is 4.3. Balay labot ang interior partition na 3. No, di lang sana nato ibutang ang interior partition kay interior partition is kuan man siya uniformly distributed load man sa class, di ba? So 4.3 na lang sa. Then mo nito multiply nato og 2 man ang width niya, tributary width. So 8.6. So dapat na 8.6 dili 6. So pwede to nato i-edit. Dili, wala mo yang kabalakan kung gusto mo mag-edit og load case class, no? Dito lang yapon, click lang yapon ninyo. Kung gusto mo mag-edit og load case, i-click lang yapon na ninyo class. Ano din ka? Add lang ka diri. Cancel. We're running out of time on class. Next time na lang ta class. Okay ra?
Monday na lang tapadayon na ni class. 10:30 naman good. So next time na lang ta. So tayo mahimuan na. We're running out of time. Dili man pwede nga mag-extend ta good. Sige, please, kuan, open your camera. Magkuhan ta din. Log out sa uban nga mga kuan. Log out sa ubang mga nagdubli-dubli dia. But for the meantime, ikuan ninyo, padayon na ninyo og kuan, no? Kung mga successfully install ani. Dali raman siya, di ba? So far, pagkuan na to, inyo nakita nga dali raman siya i-kuan, dali raman siya i-navigate, manipulate ang kaning program. Right? Kani ang ato ang gamiton. Alright, thank you very much. See you on Monday, class. Have a happy weekend sa inyo tanan. Keep safe. Bye, class.